Okay, magandang umaga po sa ating lahat at happy Sunday sa lahat ng mga audience ko dito sa Donmar TV. At heto na nga, no, pag-usapan natin itong mga nangyayari kahapon ng hapon. Ayan, ito yung ating ire-react, no. Heto, si Bongbong Marcos, ito natatawa nga ako dito sa balita na ito eh. Kasi po, si Bongbong Marcos raw ay busy raw siya. Ang kanilang mga pautot ngayon na mga reasoning is busy raw si Bongbong Marcos na nililinis niya ang dating mga dumi ng administrasyon. Diba? Siyempre, nag-react itong mga tao ngayon na yan ang mga rason ng mga bangag. Yan ang rason ng mga bangag. Di ba? Anong tawag doon? Pinagbibintangan mo pa yung dating administrasyon sa mga kapalpakan nyo ngayon. Totoo. Di ba? Mamaya, i-elaborate natin yan. Idagdagan natin ang ating reaksyon dyan. Ha? Pangalawa nating pag-usapan ay ipapakita ko sa inyo ang isang video na ganyan po kasaya ang taong bayan kapag nandyan po ang presence ni Vice President Inday Sara Duterte. Di ko lang alam kung saan po itong lugar na ito, pero parang sa Bisaya pa na nagkot si VP Sara, no? Bumili siya ng mga candles to I don't know the term sa Tagalog, pero sa amin sa Bisaya managkot managkot mi sa simbahan. Ganon yun eh. So sayang-saya po yung mga tao doon na nakapalibot kay VP Sara. Tapos sumisigaw pa sila ng Duterte. Duterte. So napasabi talaga ako, ganyan po ang taong bayan. Kahit presidente ngayon si Bongbong Marcos, kahit nagdo-dominate itong mga congressman, itong mga dilawan ngayon, no, na very loud sila at pinagtatawanan tayong mga DDS, pero ang taong bayan will never love you except that hindi makakalimutan ng taong bayan ang ginawa ni Tatay Digong. Okay, mamaya ipapakita ko yung video na yan, nakikilabutan ako eh. Okay? At eto rin, pag-usapan rin natin itong trending ngayon, no, na itong Armed Forces of the Philippines na mga retired personnel na nagpakalat raw ng fake news ay posibleng tanggalan nila ng pensyon. Ganyan sila kabastos itong administrasyon. Ganyan sila kabastos Kasi po, itong mga retired AFP, sa tingin ko naman, no, sila lamang po ay nagpalabas ng kanilang saloobin. Kung ano ang tingin nila sa administrasyon ngayon. Kung kayong administrasyong Marcos hindi nyo matanggap itong mga sinasabi ng mga retired na mga AFP, wag nyo namang tanggalan ng pension. Easy lang ninyong tanggalan ng pension ng AFP. Imagine binuhis nila ang kanilang buhay nung sila ay AFP pa. Tapos ganun lang kasimple na tanggalan nyo ng pension. Tatakutin nyo ng tanggalan nyo ng pension kasi ayaw nyong magsalita sila patungkol dito sa korupsyon na ito. Ang boba nyo, di ba? Mamaya, pag-usapan natin yan kasi nakakagalit yan eh. Tapos, eto pa. Ito namang magre-react tayo dito sa kajululan itong si Claire Castro. Ang kanyang itong failed analysis niya. Dahil raw, ang kanyang pautot ni Auntie Claire Castro dito, si VP Sara raw, nilaglag raw niya ang dating administrasyon ni Duterte dito sa laptop issue. Claire, kailan ka na ba matuto, Claire, sa iyong mga fake news? Kailan ka ba matuto? Mamaya, papakita natin yan kasi hindi tayo papayag na itong si Attack Dog Castro ay hahayaan na lang natin itong tahol-tahol dyan ng
mga maling impormasyon. Ha? Sisiraan mo pa si BP Sara, ha? Gusto mo pang pag-awayin ang dating administrasyon at kasalukuyang Office of the Vice President, di ba? Mamaya. At heto rin, panoorin natin at magre-react tayo kung kumusta na ba si Chief PNP Torre, dating Chief PNP. Torre! Alamin natin kasi may na-observe ako dito kay Torre. Parang napansin ko ay may pagtatampo siya sa Administrasyong Marcos dito. Mamaya pakita ko yan eh. At nag-react rin siya patungkol dito sa sinabi lately ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Okay, so yun po. Mahalaga po atin po itong magawa ng reaction, okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So heto, unahin natin ito. Si Dane Chan ang nag-post nito, no? Kaibigan natin to eh. Sabi dito, linisin mo mukha mo. Ayan. Oo nga, Bongbong Marcos. Linisin mo muna yung mukha mo, Bongbong Marcos. Kasi ito yung pinost ito. Ito yung sabi ni Rob Rances. Si BBM nag-claim na he is busy cleaning up the previous administration's mess. So meaning parang pinagbibintangan ni Bongbong Marcos na sobrang madumi raw ang mga ginagawa ng administrasyong Duterte dati. Okay? Yan ang sabi ni Bongbong Marcos. Busy raw siya dyan sa paglinis sa dumi ng dating administrasyong Duterte. Bongbong Marcos, kung nasabi mo yan, no? Tingnan mo, if i-compare natin ang administrasyon mo at administrasyon ng dating Pangulong Duterte, tingnan nyo gaano kagulo yung administrasyon mo ngayon. Diba? Wala. Wasak-wasak yung plano ng administrasyon mo, yung nanguna. Pangalawa, mapapansin mo yan na hindi ka magaling na leader. Wasak-wasak po ang plano mo kasi po kung i-observe mo, mas maraming nagaganap na rally sa panahon mo compared to the panahon ni Tatay Digong. Yung mga nagrarally dati kay Tatay Digong, yun yung mga makakaliwa eh. Yeah? Yung mga kalaban sa gobyerno, sila yung nagrarally. Yung Makabayan Black, sila lang yun ang mga nagrarally. Pero ngayon, grabe, DDS, Dilawan, makakaliwa, Akbayan, lahat na siguro mga estudyante, mga Gen Z, lahat nagrereklamo dito sa gobyernong ito. Doon pa lamang mapapansin natin kung gaano po ka-weak ang inyong administrasyon. 'Di ba? So wag mong sabihin na you are cleaning up the mess of the previous administration kasi mas marumi, mas madumi ang administrasyon mo. O yun ang totoo. Mas marumi. Tingnan mo yung corruption, 'di ba? Lumalaganap talaga sa panahon mo, di ba? Tapos sasabihin mo, you are cleaning up the mess of the previous administration. So ito yung sasagot ni Rob Rances dito. What a clever excuse for weak leadership. Totoo naman weak naman talaga
Kung ibabalik pa natin yung panahon, sana naniniwala na lang sana ako kay dating Pangulong Duterte, di ba? Binabaliwala ko lang yun kasi nakipag-tandem kay VP Sara eh. Ginamit niya si VP Sara. Bangag eh. Sabi pa dito, you shouldn't have run for president if all you plan to do was play housekeeper. Correct. Di ba? Hindi ka na lang sana nagpresidente. Di ba? Kung ang plano mo, pumasok ka pa sa pagiging presidente tapos maglinis ka lang pala, no, thank you na lang, Mr. President. Di ba? Housekeeper ka lang eh. Di ba? Inamin mo. Nilinis mo ang administrasyong Duterte kasi sabi mo madumi yung administrasyon Duterte. Di housekeeper ka. Wala kang plano sa bansa na ito. Wala kang master plan sa bansang ito. Lahat ng mga ginagawa mo puros rason. Rason ka lang ng rason. Pagkasabihin mo, nililinis ko ang sarili kong dumi. Yun ang totoo. Irarason mo pa yung dumi ng dating administrasyon? Magkaroon ba ng high trust rating si dating Pangulong Duterte? Kung marumi ang kanyang administrasyon dati? Hindi. Siya ang naglinis nitong bansang kay dumi-dumi. Sa totoo lang. Especially the war on drugs, yung narcotics na sana itong bansa natin. Si Duterte lang nakagawa noon. Ikaw, anong nagawa mo? Kabangagan lang. Dami mong rason eh. Dami mo pang rason Ito. Ganito po kasaya ang taong bayan kapag nandyan po ang mga Duterte o si Vice President Sara Duterte. Panoorin nyo i-observe nyo gaano po kasaya ang tao. Ingat po kayo. God bless. Yan. Sa mga audience ko dito sa Don Mar TV i-comment nyo anong lugar po ito kasi wala po ako idea, nakuha ko lang ito sa TikTok eh. Pero latest video. Ayan, binibentahan siya ng mga kandila dyan. Parang sinabi ni VP Sara na pumila na lang po kayo, baka bibilhin lahat ba? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ingat po kayo. God bless. Di ba? So, tingnan nyo sumisigaw talaga yan ng Duterte. Si Bongbong Marcos, yung mga inspection niya sa mga ginagawa niya, may sumisigaw bang BBM? Wala! Tapos sasabihin pa ni Mike Abe, sino kaya ang susunod na papalit kay Bongbong Marcos sa 2028? Wala sa inyong hanay? Sa mga loyalista? Mike Abe, wala po. Puro kayo marumi ang ginagawa. Wala, hindi kayo gusto ng taong bayan. Sa totoo lang. Okay. Punta naman tayo dito sa ako po nalulungkot dito na parang itong administrasyong Marcos ay tinatakot nila itong Armed Forces of the Philippines na mga retired personnel. Ito, panoorin natin. Pinagulaanan ng AFP ang umano'y bilyones na military ghost projects mula 2023. Babala naman ang AFP, posibleng matanggalan ng pensyon ang mga retiradong miyembro na nagpapakalat ng fake news. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico.
Posibleng mawalan ng buwan ng pensyon ang mga retiradong military personnel na nagpapakalat ng maling impormasyon at nag-uudyok ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Yan ay ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, bagamat maituturing ng sibilyan ang mga retired personnel, pag-aaralan nila kung pwede pa rin silang habulin ng court-martial. The legal channels determines that this is so, then we will follow. The AFP is not gonna take this sitting down. So we are aware that all of these things are happening, and of course, we will react accordingly po. Ayon sa Philippine Navy, retiradong 2-star general ang pinakamataas na ranggong na monitor nilang nagpapakalat umano ng fake news. May buwan ng pension daw na 160,000 pesos ang isang retired 2-star general. Lahat ng retirado ay tumatanggap ng pensyon. And pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, Alam nyo sir ito yung ma-advise ko sa inyo wag nyo namang wag nyo namang tanggalan ng pension itong mga retired AFP. Kasi po, in the first place, pinaghirapan yan nila. Tapos, ganyan yan lang ka-easy. Ganyan lang kabilis na tatanggalan nyo ng pension. Hindi nyo alam ang mga pinagdaanan nitong taong to. They are very passionate of our country, the Philippines. Kung meron man silang mga sinasabi na hindi man ako naniniwala na itong mga retired AFP ay nagpakalat ng fake news. Hindi man ako naniniwala. Galit lang talaga sila sa administrasyon na ito, sa ginagawa ni Bongbong Marcos. So kayo naman, mga nandiyan pa sa AFP na kasalukuyang nagtatrabaho dyan, wag kayong, kung ako, mag-advise ako sa inyo, wag kayong makialam dito. Wag nyo kayong makialam. Wag nyong takutin, kung di natin alam kung kayo po ay inuutusan ng mga government officials or ni Bongbong Marcos ba, the president, o kung sino man ang nag-utos sa inyo na sino itong mga retired AFP na tanggalan natin ng pensyon, kung sino man, huwag kayong maniniwala. Kasi po, ika nga sabi nila, no, kayong mga AFP at mga kapulisan do not involve in politics. Ang amo po ninyo, remember ang amo po ninyo ay taong bayan. Nakaserbisyo po kayo sa taong bayan, hindi po sa presidente. Tingnan nyo ang konstitusyon ninyo. Tingnan nyo ang mandato po ninyo. Ang mandato po ninyo is, syempre, yes, totoo, to secure the president, no? Kung the president is in danger, yung kanyang buhay. Yes, nandyan yan, basic yan eh. Pero when it comes to sa puso ninyo, you are going to serve the Filipino people, ang taong bayan. Doon po kayo mag-invest ng pagmamahal sa taong bayan at sa flag ng Pilipinas. Hindi po kayo utusan ng mga politicians. Yan ang advice ko sa inyo, sir. Kaya, itong ideahan nyo, no, na tatanggalan ninyong mga retired personnel, no, itong mga retired AFP, itong mga nagpalabas ng kanilang hinanaing sa loobin dito sa administrasyong ito, no? They are just expressing. That's one way of kayo tinatakot nyo. Inutusan kayong tinatakot nyo itong mga retired AFP na wag na lang silang magsigaw sa kanilang freedom of expression. 'Di ba? They have their right to express kanilang galit dito sa gobyernong ito. That's part of democracy. Bakit yung tatanggalan ng pensyon? 'Di ba? Sobrang mali po, sir, ang ginagawa ninyo. Huwag kayong magpadala sa politika. Alam ko, meron kayong takot na baka kayo po'y tanggalin dyan. Wala naman. Basta you are in the right track. Kung alam nyo na tama yung mga ginagawa ninyo, hayaan nyo na yan. Di ba?
Hindi naman ako naniniwala na ito mga retired AFP na ito ay gumagawa ng fake news. Wala naman sigurong AFP na gumagawa ng fake news. Alam ko na grabe yung training ninyo. Alam ko gaano ninyo kamahal ang bansang Pilipinas to the point na hindi kayo gagawa ng fake news. Ako hindi ako naniniwala dyan. Siguro nasasaktan lang itong mga politicians na ito, presidente in particular, sa mga sinasabi ng mga retired AFP. Natatamaan siguro sa mga real talk. Yan ang totoo. So wag kayong makialam. 'Di ba? Wag kayong sumunod sa utos nila na have your own decision, sir. What you think is good for the country, you have your own decision. You are just there to protect the president and you are there to serve the Filipino people. Ganon yung mandato ninyo. It follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating... Ito sa narinig ko sa kanya, parang tinatakot niya ang mga retired AFP. Totoo. Mga legal officers ng AFP. Una nang ibinunyag the AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ilang retired officers ang nanawagang i-withdraw ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay sa gitna ng mga protesta kaugnay ng mga anomalya sa flood control project. Di ba? Yung mga retired AFP, nagpalabas lang sila sa kanilang saloobin dito sa flood control anomaly na mga kurap-kurap. Diba? Anong fake news doon? Pero panawagan ngayon ng mga opisyal sa mga retired military personnel. Huwag nating haluan ng malis, huwag nating haluan ng konting Sir, sorry sir pero hindi po malis yan, sir. They are just expressing freedom of expression. Wala ka nang magagawa doon. Kayo magtrabaho lang kayo dyan. Hayaan mo na yung mga retired AFP. Double meaning yung ating mga mensahe na ang taong bayan ay malilito, ang kasundaluhan ay malilito. Samantala, kung mali naman yun, no? Kung sabihin mo, ang tanong dyan, nakasaad ba yan sa konstitusyon o sa batas natin, sa saligang batas, ang ginagawa nila ay mali, yung double meaning? Di ba? Buti nga, double meaning pa eh. How much more kung ni-real talk kayo kaagad? Di ba? Bulaanan ng AFP ang umano'y 15 billion pesos na military ghost projects mula 2023 hanggang 2025. DPWH daw ang nag-i-implement ng mga military project sa ilalim ng kanilang TICAS program. Tinutukoy lang daw ng AFP ang mga pasilidad na kailangan nila at ang magiging final recipient ng proyekto. Wala po kami sa bidding process, wala po kami sa procurement process and any to that effect. So, maling-mali po na ipakalat na meron pong anomalya sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Wala po. Iginiit naman ng Philippine Navy na So, yun po Yun po ang issue dito. Sana naman malinawagan kayong mga AFP na nandyan ngayon sa posisyon. Demokrasya tayo. Always remember, you are not serving for the pleasure of the president. You are serving the flag. You are serving the Filipino people. Protect the Filipino people. As well as the president, you protect the president. But about freedom of expression, tatakutin nyo itong mga AFP na tanggalan ang kanilang pensyon. Mukhang sablay yan, sir. Imagine ninyo yung mga sakripisyo nyo ngayon na ginagawa nyo. Ganyan rin sila dati. Ganyan rin ang mga ginagawa nila dati. Mahirap, di ba? Tapos tatanggalan ng ninyo ng pension. Some of you, kayong mga AFP ngayon, mga kapulisan o mga kasundaluhan, meron rin kayong panahon na mag-retire na kayo. And you will be passionate about our administration, our bansa natin, yung ating kasalukuyang bansa ng dinaranas. Sila lang po ay nag-express ng kanilang saloobin. Darating rin kayo dyan sa sitwasyon na yan.
Kaya you better think twice. Kasi hindi po sa lahat ng panahon. Hindi ko naman sinabing makakarma kayo ha. Ang sinabi ko lang, pwedeng darating ang panahon na retired ka at ikaw na rin yung galit sa administrasyon. At ikaw na rin ang at ikaw na rin ang sabihan. O kung hindi mo baguhin yung style ninyo, kayo na rin ang sabihan ng mga AFP na tanggalin namin ang pension nyo. Ano yan? Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong magpadala sa politika. No? You serve the Filipino people. The flag, doon kayo mag-serve. Okay? Punta tayo dito ni Auntie Claire Castro na nagpakalat na naman ang fake news. Eto, panoorin nyo. Nilaglag umano ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ng kanyang ama sa isiniwalat niyang korupsyon sa overpriced laptops sa DepEd. Yan ang napansin ni Yusek Claire Castro nang mapanood ang pahayag ng bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng department. Madaming reports of corruption inside. Yun ang ini-emphasize ni VP Sara. Ang confidential funds, isa ito ginamitan dito. May natuklasan. At sinabi pa nga ni VP Sara na involved dito si Zaldico. Pero itong si Auntie Claire Castro, dinamay niya pa yung dating administrasyon. Di ba? Ganyan siya ka-fake news, itong babaeng ito. Kaya, itong babaeng ito, sasabihin ko sa inyo, hanggat nandyan yan sa Malacanang, sisiraan at sisiraan ng mga Duterte. Dilaw ang puso nito. Hindi ito, loyalista. Dilaw ito eh. Nakakahiya nga itong babaeng ito eh. Oo, lalo na nung panahon ng tatay. Oo, Sus ko, yung mukha mo talaga, Claire, parang Tatay mo dito talaga, mas ilalaglag mo tatay mo dito. Hindi niya nilalagyag ang tatay. Nilalaglag niya yung administrasyon nyo. Ha? Hindi tatay niya. Huwag kang fake news, ha? Huwag kang fake news. Kinimay ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog ang mga pahayag ni Sa bagay, personal vlog niya yan. May karapatan siyang magpakalat ng fake news. Kaya nga, wala nang nanonood dito eh. Vice President Sara Duterte. Kasi kapag ang credibility mo sira-sira na, wala naniniwala sa'yo, Claire. Mga dilaw lang ang naniniwala sa'yo. Isang forum, ayon sa bise, ginamit ang confidential funds ng DepEd sa investigasyon sa mga umano'y anomalya sa ahensya, kabilang ang pagkuha ng overpriced laptop na dumaan daw sa ilalim ng procurement service ng Department of Budget and Management. Hindi nga sa amin nangyari yung procurement. Di ba? Hindi, papalag ka doon. Yung mukha mo, sarap mo talagang kurutin, Claire. Hindi ka pa maniniwala dyan. I-twist mo na naman yan. Yan ang trabaho mo, di ba? I-twist mo na naman yan. Kasi hindi mo matanggap-tanggap na failure talaga ang administrasyon ng amo mong bangag. Di ba? Diba? May kakilala akong kaibigan yung si Munting Tinig. Ganun eh. Di ba? Kaibigan ko yun Kaibigan ko yun. Actually, magkamukha na kayo ni Munting Tinig. Di ba? Kaibigan, Munting Tinig. Kaibigan ko yan eh. Loyalista, vlogger. Mga ka-clear, ang corny mo naman. Mga ka-clear. Ang corny mo. nilaglag niya ang tatay niya dito. Hindi niya nilaglag. Ang nilaglag niya si Bongbong Marcos. ang sistema ng administrasyon mo. Yan ang nilaglag niya. Hindi ang tatay niya. Huwag kang magpaaway ha. Huwag kang magpaaway ng tao, Claire. Sige, papakita ko sa inyo kung bakit. Diba? Inamin niya, hindi sa kanya ha. Ayon kay Castro, nilaglag ni VP Sara ang administrasyon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Which is fake news yan ha. Tandaan nyo, fake news yan. Sa
Isiniwalat niyang korupsyon sa overpriced laptop sa DepEd. Tanong ni Castro, nasaan na ang resulta ng mga investigasyon kung totoong dito ginamit ang kontrobersyal na pondo. Ang daan-daang milyong pisong confi funds ng DepEd at ng Office of the Vice President ang isa sa mga basehan kaya pinapa-impeach ang PISE. Ayon kay Castro, higit 1.5 million laptop, libro at iba pang gamit sa classroom. Libro na 1.5 million para talagang mag-intense yung balita. Wag kami, News 5. Wag kami, hindi kami madadala dyan. Ang nakatenga sa mga warehouse noong 2020. Sa ngayon, inaksyonan na raw ito ni DepEd Secretary Sonny Angara. Sa panayam naman sa programang Sa Totoo Lang, ibinalik ni Yusek Castro ang pagdududa ni VP Sara kung bakit nasabi ni PBBM na hindi aabot sa kanya ang investigasyon ng anomalya sa flood control project. Una na ring sinabi ng bise na kumpiyansa siyang hindi siya madadawit sa issue. So, kung sasabihin niya na siya ay hindi sure siya na hindi siya madadawit, o saan niya kinuha yon? May bolang kristal ba siya? Saan niya kinuha yun? Ano logic mo doon? Bobo ka talaga, Claire. Sa ngayon, idinadawit sa issue ang kaalyado ng mga Duterte. Si Auntie Claire Castro, no, pinipilit talaga niya na, sa totoo lang ha, ito lang totoo ito. Itong babaeng to, pinipilit niya magkaroon ng kasalanan si VP Sara. Yun ang katotohanan. Pinipilit mo, Claire. Kaya ginusto ka rin, no? Ginustuhan ka rin na BBM at ni Liza Marcos. Sinabi siguro ni BBM at ni Liza, gusto ko itong babaeng to kasi ang masarap magluto. Masarap magluto si Claire. Masarap magluto ng fake news. Yan ang sasabihin nila. Ayan, kunin niyo yan, PCO. Huwag niyong tanggalin si Claire kasi masarap magluto ng fake news. Fake news talagang babaeng yan. Na si Senador Bongo. Sabi ng senador, nililihis lang ang investigasyon at dinadamay ang kanyang pamilya na sinasabing konektado raw. Isa pa yan, yung si Bongo. Anong kinalaman ni Bongo dyan? Imbestigahan nyo yung sinabi niyong involved dyan na contractor na kamag-anak ni Bongo. Bakit nyo ililink yan kay Bongo? Mga proyekto ng mga diskaya. Na hindi man nangingialam si Bongo dyan. Sige, hanapan nyo ng ebidensya. Saka kayo magngangakak. Tingin ko huwag siya masyado malungkot kung kaya naman niya ipagtanggol niyo sa... Ikaw rin, huwag kang masyadong fake news. Hindi nalulungkot si Bongo. Nagpapaliwanag lang. Sa mga naratiba yung fake news. Sa totoo lang. Ang dami yung fake news, Claire. Ang dami yung narrative na ganyan eh. Kasi hindi nyo matanggap-tanggap na mahal ng taong bayan si former President Duterte sa kanyang magandang ginawa nitong bansang ito. Kayo, anong nagawa ninyo? Drug test nga, hindi nyo kaya. Di ba? Drug test nga, hindi nyo kaya. To run the country, pa kaya? Kaya nyo? Hindi. Hindi nyo kaya. Wala nga direksyon ang pamumuno ni BBM, nakakalungkot. Hindi naman siya kailangan na parang nakakaawa yung dating kapag nagkakaroon siya ng press. Sa tingin daw niya, nagpaawa effect raw itong si Bongo. Hindi po. Talagang totoong sinabi niya yan. Na si Bongo po ay nagpalabas siya ng kanyang saloobin sa katotohanan. Bago kayo gumawa ng fake news, mag-ipon-ipon muna kayo ng ebidensya. Sa totoo lang. Ang hirap sa inyo, bintang kayo ng bintang, turo kayo ng turo sa mga Duterte. May isang ebidensya, wala kayong maibigay. Ang kakapal ng mukha mo, Claire. May pahayag din si Castro sa mga diskaya na unang nagsabing hindi nakikipagtulungan kung yan lang ang kaya nyo. Mga diskaya lang ang kaya nyong paparusahan. Pero si Zaldico at si Martin Romualdez, sitting pretty. Di sila gagawing state witness. Tingin ko hindi naman sila magiging kawalan. Nagbabalita mula sa front. Di ba? So, Claire Castro, fake news queen. Fake news queen. Fake news queen. Huwag kayo maniniwala. Eto,
Si Torre naman, kumusta na kaya ang si Torre? Ito ha, kasi may napapansin ako dito, parang nagtatampo talaga si Torre sa Administrasyong Marcos. Imagine niyo ha, ginawa niya ang lahat para lang mahuli itong si Kibuloy. Di ba? Ginawa niya ang lahat para utusan siya na maidakip itong si Tatay Digong. Sabi nga ng iba, kinidnap papuntang ICC. Ngayon, nilaglag lang siya bilang PNP chief. Kawawa ka naman, Torre. Ito. Tinutokso kayo, General Torre, ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo nasa listahan ng pinagpipilian? Maniniwala ka naman ni Trillanes. Kung naniniwala ka ni Trillanes, baka pagdating ng panahon, tatakbo ka, walang bumoto sa'yo. Kahit lugar mo, walang buboto sa'yo. It's an honor. Thank you very much for considering me. Pero parang hindi ko kakayanin dahil tama yan sinabi mo. Hindi mo talaga kaya. Kaya lang, 85 days nga lang ako, tanggal agad. Tanggal! So, baka naman pag nag-VP ako, na-impeach ka agad ako. Baka 84 days lang o 83 days lang. Kasi bida-bida ka kasi. Sure if I'm really... Bida-bida ka kasi, kaya natanggal ka kaagad. Kaya huwag ka na mangarap ha. Tama lang yun na hindi ka sumunod sa sabi ni Trillanes. Huwag kang maniwala kay Trillanes, uto-uto ka lang yan. Isa rin yan ha. Ready to again hold sensitive position. Alam nyo, while ang totoo hindi ako sanay sa walang ginagawa, pero it's really a big relief. It's really, nang ma-relieve ay na-relief, may relief na dumating din. Pero ayun na, parang para daw may relief na wala na siyang trabaho. Marami ng time, maraming oras para sa mga ibang gagawin. Mas mabuti yan, mas marami kang time sa iyong pamilya. Ginagawa niyo, sir. Yeah. So, since August 26. Naka-leave pa lang naman si sir. Oo, August 26 to October 31 natang leave ni sir eh. Yeah. For one, may mga family business na inaasikaso. So, I'm trying to immerse again myself sa mga ginagawa ng pamilya. Pero sir, syempre nandyan pa rin yung question na offer about dun sa position sa government. So I wonder, may update na po ba kung ano yung tinutukoy ng Malacanang na posisyon na gusto nilang i-offer sa inyo? Naku, wala pa po. Wala pa po talaga. Kasi, una-una, naka-leave ako. Kaya, most probably, we'll wait until matapos ang leave ko at kung ano man ang mga bagong trabaho na ibibigay. Kasi syempre, ang curious kami, General Torre, mainit kasi ngayon yung usapin tungkol dun sa anomalies ng flood control at nariyan po ang Independent Commission for Infrastructure. So I wonder, hindi po ba inalok sa inyo yung pagiging special advisor, investigator? Uy, teka muna. Filled up naman ang ICI na and they're going full steam. Sir, ano pong aasahan namin sa inyo sa pagbabalik po ninyo after ng leave? Maybe I'm not very sure kung ano ang ibibigay sa assignment. Ang unang-una sigurong harapin ko ay napakarami ng kaso na nagpa-pile up sa akin regarding sa KOJC case. Kasi dito parang sinasabi ni Torre, tingnan nyo ba kung paano nagbago ang aura ni Torre dito? Parang naging humble yung tao, di ba? Kasi po, siguro na-realize niya, no? Sa lahat ng mga kayabangan niyang ginawa doon sa KOJC at sa dito sa paghuli kay Tatay Digong. Wala rin naman siyang napapala. Parang niloloko lang siya ni BBM na ginawa siya na Chief PNP pagkatapos tinanggal kaagad. So masakit yun, nakakahiya yun sa kanyang sa kanyang pagkatao. Sino ba namang hindi mahihiya doon sa ginawa, di ba? Ginawa mo ang lahat tapos yun lang, di ba? Hanggang ngayon naghihintay ka na meron kang posisyon pero hanggang ngayon wala. Kawawa. Ako naawa ko sa kanya na nagagalit pa rin.
Kasi di ko matanggap sa ginawa nila kay Kibuloy at ni Tatay Digong. Meron na namang dumating last week na kaso laban sa akin ng isang member ng KOJ. Alam mo, deserve mo yan eh. Ang gaba, dili magsaba. Sabi ni BP Sara. So siguro gaba mo na yan. Kasi ang pagkarinig ko, ang strategy ng KOJC is that the same case shall be refiled again and again by each of their members. Ginawa niya ang lahat ha, pero siya pa yung maraming kaso. Siya pa rin maraming kaso. Sinabihan ka na, hindi kami, sa totoo lang, Tori, hindi kami nagkulang na nag-advise sa'yo. Anong advice namin? Huwag kang masyadong mag-invest dyan sa mga utos ng mga politicians. Kasi ikaw, kawawa ka kapag hindi na presidente si Bongbong Marcos at marami pang kasong nakabidbin laban sa'yo, good luck sa'yo kung hindi ka makukulong. Oh, totoo yan. Si Bongbong Marcos, yung siniserbihan mo dati, do you think na tutulungan ka pa niyan? By the time na wala na siya? Maging tae ka na lang. Totoo yan. Maging mukhang tae ka na lang, Tore, sa totoo lang. Sinabihan ka na, wag kang makialam dyan sa ano na yan eh. Ikaw pa yung maraming kaso. Oh. Pati yan si Bongbong Marcos kapag matapos yung pagiging presidente niya. Maraming kaso yan. Individually, pag ma-dismiss yun, kahit na ito ay harassment cases lamang, kailangan ko pa rin sumagot. At pag iba na ang complainant, sasagutin ko uli. At ina-expect ko that they will be filing this case again and again. At, ano ka kasi, anong tawag doon? Oo ka ng oo sa mga utos nila. Hindi mo na alam na marami na palang nilabag sa batas. Isa na yan si Rimulya, bending the law. Ito nga nakita ko na. May pangatlong case na pangatlong private individual na nag-file sa akin ng kaso dahil ang mga naunang kaso kawawa ka, di ba? Nung dalawang ibang individual ay na-dismiss na rin. So pare-parehong case. Okay. Sinabi... Kawawa ka. Good luck. Sinabi ni General Torre kanina na siya ay hindi mo na interesado sa mga usapin ng pagtakbo dahil tatakbo siya para sa fund run niya. Literal na pinapaalala takbo namin sa Laguna to. Pero tinutukso kayo, General Torre, ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo nasa listahan ng pinagpipilian? It's an honor. Thank you very much for considering me. Pero parang hindi ko kakayanin dahil pag PNP nga lang, 85 days nga lang ako, tanggal agad eh. So, baka naman pag nag-VP ako, na-impeach ka agad ako, baka 84 days lang o 83 days lang. So, I'm not very sure if I'm really ready to again hold sensitive position. Maybe I'll just relax lang muna. At, fun run muna. Fun run na lang muna para makapagdagdag ng stress, pampalakas ng katawan at medyo mabawas-bawasan yung bigat ng mga pinapasa natin. Yan ang sabi niya, no? Totoo yan. Unahin mo muna yung sarili mo, Tore, bago ka magserbisyo sa mga pasaway sa gobyerno. Eto. Sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dalawa yung nagsalita recently. Yung anak po niya na ang tawag niya pa rin doon ay kidnapping. Tapos ang dating kalihim ng panahon niya na si Teddy Boy Locsin sinasabi na kidnapping din yung ginamit na word. Pero alam natin na na-cover naman namin kung paano nangyari lahat. Halatang halata na dilawan ng datingan nitong mga taga 1PH. Kina-cover naman namin. Para sinabi niya, hindi naman yung kidnapping. Sa mga experts, sa mga abogado, kidnapping yun. Kung talagang titingnan mo sa batas natin, maling-mali yung ginawa nila. Events leading up to yung papunta sa Hague ng dating Pangulo. Ano reaksyon nyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term? Totoo naman eh. Well, for one, mga kuha nila yan eh. Mga... nahihirapan pang sumagot mga opinion nila yan. So, hindi, Tore, let me correct you, hindi po opinion yan ha. Nasa batas po yan. Hindi yan opinion. Ha? Lang, they can say what they want. We respect them. We respect their opinions. Pero nasa korte na yan at dapat ng
pabayaan ng korte na mag-decide at talagang mag-pronounce kung ano ba talaga ang nangyari na yan. And about Teddy Boy Locsin, I think he was a member of the House when RA 9851 was enacted. And no member of the House voted against RA 9851 or abstained from voting on that. So, RA 9851 authorized the government to surrender to appropriate international tribunal any Filipino charged with crimes against humanity. So, I don't think that... ang pinag-uusapan kasi, Tore, hindi kasi dumaal sa custodial state. Dinala nyo kaagad doon sa sa The Hague. Di ba? Yun ang mali ninyo eh. Dadaan mo na sa custodial state. Ang custodial state po ang magde-decide kung dapat na ba siyang papuntahin doon sa ICC. Ganyan sana eh. And lastly, wala na po tayong jurisdiction sa ICC. Mali kayo doon. Teddy Boy Locsin can now complain if RA 9851 was used by the government to surrender Duterte to the ICC. So, I think he has the chance. Matatalo ka dyan sa kaso na yan. Malaking chance. Matatalo ka niyan. Ikaw ang kawawa. To make his protestations against the law, but he did not. He is a member of the House of Representatives during the time, and I believe sa ngayon ay ini-implement lang natin ang batas na ginawa niya mismo. Yes. Tuloy po ba na magte-testify kayo next week? Alam na po ba natin kung kailan exactly next week? Kasi alam ko parang may conflict of schedule po kayo, no? In testify against sa kaso po ni Kibuloy. Yes, or against on Kibuloy. October 23, I'm set to testify sa Pasig Regional Trial Court regarding dun sa pagka-aresto sa kanya dun sa Davao. I'm going. Pupunta po ako at magte-testimony laban sa kanya. Meron na pong initial talks. Alam po ba natin kung anong i-expect po natin dun sa mga sasabihin nyo or tatanungin po sa inyo? Well, I think ako naman ay arresting officer lamang. Hindi naman ako ang complainant dyan sa case na yan. So, I expect that the prosecution will present me in the matters regarding dun sa pagka-arrest sa kanya. Sir, hirit na lang ako ng isa ha. Balikan ko lang yung usapin tungkol kay former President Duterte. I understand, sabi nyo nga po, opinion nila yan kung sinasabi man nila na kidnapping. Pero recently, naglabas po ng statement si Congressman Pulong Duterte na parang ang sinasabi niya, something like hindi niya palalagpasin yung mga kidnappers ng kanyang tatay. What do you want to tell the congressman, sir? Well, naintindihan natin ang sa loobin ni Congressman Pulong Duterte kasi syempre tatay niya yung apektado regarding this matter. Pero sa akin naman bilang isang pulis na nagpatupad at nanguna doon sa pag-implement ng ICC arrest warrant na yon based on the request of the Interpol, I believe na yan ay part lamang ng trabaho at ginawa naman natin ng tama ang ating tungkulin. Okay, so yun po ha. Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap po tayo sa comment section ha. Yung mga argumento nyo po ay binabasa po natin yan ha. So, see you sa comment section, mag-comment kayo. And guys, paki-like at saka paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan at malaman ng buong bansang Pilipinas, mga taong bayan, kung ano na ang nangyayari sa bansang ito. At sa mga first time lang dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Libre lang ang subscription, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night, and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas, and God save the Philippines. Bye-bye!